What's up sa inyo mga katekamots? Ito na naman si Master Rider, muli na naman nagbabalik. Magkwentuhan na lang muna tayo ngayong araw dahil hindi na naman tayo makapag-motor-motor dahil mainit at wala rin tayong rehistro. Ay nako. Pero bago ang lahat, binabati ko ang lahat ng mga Triskelion sa buong mundo, sa lahat ng kasapi ng Tau Gamma Pi. Big salute sa inyo mga tol, ingat kayo palagi. At nais ko munang i-shoutout ang aking mga kaibigan. Itong si Jinre Lawrence, yan, shoutout sa iyo tol kung nasaan ka man. Dati ko itong katrabaho sa airport, napakabait na itong taong to. At itong si Renji Cortez, hindi ko to kilala si Renji Cortez. Shoutout sa iyo tol, pero nagpapa-shoutout sa akin. Ingat ka palagi kung nasaan ka man. At itong si Dato Joshua Tumagantang, shoutout sa iyo kapatid, yan, kapatid nating Muslim na si Dato. At itong si Jinggoy Noval de la Peña, yung shoutout sa iyo tol. Isa itong vlogger tong taon to, pakipollow na lang yung kanyang Facebook at saka YouTube channel, yan, nagbablog to. At itong si Saljon Wenceslao, shoutout sa iyo kuya kung nasaan ka man, ingat ka palagi dyan sa Davao, God bless. Pero bago ang lahat, may nagtatanong kasi bakit daw ako nakamaskara. Buking ina mo, wala kang pakialam. Hindi mo ako kilala, bahala ka man bash, hindi nyo ako kilala. Pag-uusapan natin ngayong araw para sa mga lalaking, sa mga may mga girlfriend at may mga asawa na. Yung mga takot sa mga asawa nila, takot sa babae, para sa inyo tong tips na to. Makakatulong to, hindi naman 100% siguro, pero makakatulong to sa mga pang-araw-araw ninyo na buhay. Tips number 1 upang maiwasan nating ma-under ng babae. Huwag sanayin na lagi sila ang nasusunod. Yung mga babae na yun, huwag ninyo sasanayin na sila lagi ang nasusunod. Yun bang tipong kahit sa ulam na lang, kunyari gusto mo ng ganitong ulam, tapos ayaw niya dun sa ulam mo, diba? Tapos, siyempre, dahil mapagpaubaya ka, ibibigay mo yung gustong ulam ng babae. Doon na lang, sa mga ganong simpleng bagay na lang. Huwag nyo sasanayin yung babae, maging matigas din kayo kahit paminsan-minsan. Huwag nyo sasanayin na palagi silang nasusunod. Kasi pag nasanay yung mga, wala silang ibang gagawin kundi taligang ka sa liig. Taotin, di ba? Yan ang lagi nilang gagawin. Yan ang tips number 1. Huwag ninyong sasanayin. Very wrong kapag ginawa nyo yan. Number 2, huwag kang magsisinungaling sa babae. Yan, huwag mong gagawin sa babae yung magsinungaling ka. Very wrong yan pag ginawa mo yan, brother. Kasi pag nagsinungaling ka, ibig sabihin takot ka sa babae. Yan. Takot kang malaman nila kung ano yung ginagawa mo. Dapat kung makikipagpupunta ka sa kaibigan mo, makikipag-bonding ka, makikipag-inuman ka doon, sasabihin mo yun sa girlfriend mo, sa asawa mo. Hindi dapat magsisinungaling. Kasi pag nalaman nila nagsisinungaling ka, isa sa mga magiging alas nila yan, natakutin ka, di ba? Yan ang magiging mangyayari ngayon dahil alam nila sa sarili nila na nagsisinungaling ka kasi takot ka sa kanila. Yan, diyan sila sa'yo, diyan kanila aatakihin. Alam mo naman yung mga babae na yun, namimihasahin eh. Number 2 ha, huwag magsisinungaling. Yan ang number 2 na huwag ninyong gagawin talaga. Pangatlo, huwag mong ipadama sa kanila na mahal mo sila. Putik na yan, yung tipong ikaw lang yung mundo ko, ikaw lang yung ganyan, ikaw lang yung hindi ko kaya mabuhay pag wala ka, puking ina. Kalokohan yung very wrong yan, brother. Huwag mong gagawin yan sa babae, puking na yun. Lalaki ang ulo niyan. Alam mo naman yung mga babae niyan, buti na ano yun namimihasa yung mga yan. Pagkat alam nilang mahal na mahal natin sila, di ba? Yung tipong ganyan. Wala na silang ibang gagawin sa atin yan, kundi pasunurin tayo ng pasunurin sa kanila, di ba? Alam mo naman, iba talaga pag babae ang mag-control sa lalaki, di ba? Pero ako, never ako nagpapakontrol sa ganyan sa mga babae. Sus, kalokohan na. Huwag kayo magpakontrol, di ba? Sabi nga ng Diyos, di ba? Babae, magpasakop ka sa lalaki. Hindi naman sinabi na lalaki, magpasakop ka sa babae. Diba? Pero hindi naman dapat, so ganun, maging abusado din tayo mga lalaki. Kung baga dapat, i-balance din natin yung lahat, diba? Huwag tayong, huwag mo silang sasanayin na, na mahal na mahal mo sila. Huwag mo ipadama na ganun. Grabe, very wrong talaga yung mga ganyang gumagawa ng ganyan. Siyempre, paramdam natin sa kanila na mahal. Pero yung sobra-sobra, hindi dapat yun. Mali na yung very wrong na talaga yung number 4. Ipakita mo rin na matigas ka, putik na yan. Huwag kang magpakita ng kalambutan sa mga babae. Kasi pag nakita nila na malambot ka, yan, mahuhuli nila yung kiliti mo. Naku po, sigurado yan, aandarin ka na talaga na yan. Dapat maging matigas ka rin, di ba? Hindi dapat tayo nagiging hindi dapat tayo nagpapatinag sa mga lintik ng mga babae niya. Butik, bakit ka magpapatinag, di ba? Ikaw si Adan, ikaw nilikha ng Diyos dito, nauna ka dito sa mundo, di ba? Laki-laki ng katawan mo, nagpapatinag ka sa babae. Anak ng teting, huwag mong ipapakita na malambot ka, pakita mo agad na matigas ka. Di pwedeng sunod-sunuran tayo sa mga babae na yan, putik na yan. Dapat maging tayo, aware tayo sa mga ganyang bagay. Number 5,
Huwag mo silang yung binibaby. Huwag mong binibaby tipong sinusuklay mo na, ginugupitan mo ng kuko, yung tipong, basta halos paliguan mo na, ginawa mo ng bata, anak ng tinapay. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong masyadong binibaby, nakala mo sila ng anak mo, diba? Isipin mo yung ganun, mamimihasa yung mga babae na yun eh. Kasi pag ganyan ginawa mo, wala sila ibang gagawin. Kung di pa sunurin ka, itali ka sa liig, di ba? Wala ka nang magagawa doon pag nahuli ng babae yung kiliti mo. Huwag mo silang binibaby, pwede mo naman silang lambingin, di ba? Sa saktong sweet na, pwede ka maging sweet, pero yung gagawin mo, halos binibaby mo na, anak ng tinapay ka. Huwag mong gagawin yung brother, very wrong yan. Number 6, huwag kang magpakita ng closure sa ibang babae. Halimbawa, ikaw may girlfriend ka na o may asawa ka na, meron kang best friend na babae. Di ba? Huwag kang magpapakita ng closure doon kung dati masyado kayong dikit ng best friend mong babae. Ngayon, bawas-bawasan mo na dahil siyempre may girlfriend ka na at may asawa. Hindi may iwasan ng mga yan, magsiselos, di ba? Lalo na yung pagising mo pa lang sa best friend mo, chat mo pa o i-text mo ng kumain ka na ba? Ingat ka palagi, bes. Miss you, mga gano'n po. Huwag mong gagawin. Kalokohan yun. Tayo mga lalaki. Kaya naman natin gawin yun, di ba? Hindi natin pwedeng ano-anuhin yung ganyan na mayroon tayong girl best friend tayo na mas naulang nakilala pa yung kaysa sa mga naging asawa natin, naging best friend natin. Hindi pwedeng gano'n. Dapat tayong mga lalaki, marunong din tayong umano. Kasi po tayo na, alam ko naman, kilala ko kayo. Mga nagpapa-utogers lang kayo din eh. Mga pa-utogers lang kayo. Okay na din. Kunyari kayo, best friend, pero putang ina mo, ka nagpapa-utog. Huwag ako, boy. Para sa tayo lalaki. Puta, best friend ka nagpapautog. Pero meron naman talagang, talaga, yung sobrang close sa isa't isa. Pero, bawas-bawasan na natin yung mga ganyan. Huwag natin, kasi kawawa naman yung mga nagiging asawa at mga, natin dyan, yung mga naging girlfriend niya, di ba? Huwag yung ganun, kasi pag ganun na nangyari, naku po, siguradong hindi ka na pasasamahin dyan sa kaibigan mo. Sigurado, nangyayari dyan, baka isipin yan, may nangyari, ginagawa pa kayo masama, di ba? Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit magiging under ka. Huwag mong gagawin yan, pampito. Huwag ka masyadong mahigpit sa kanila. Siyempre, mga asawa natin at mga girlfriend natin, siyempre, kailangan din nilang lumabas-labas, di ba, kunyari? Siyempre, may kabanding din sila, yung mga classmate nila nung high school o classmate nila nung college. Siyempre, gusto nilang mag-banding-banding. Payagan mo rin sila mag-banding, payagan mo yung girlfriend mo mag-shot. Pero, huwag mong, huwag mong papayagan yung tipong puro lalaki na lang yung mga kasama niya, yung tipong, alam mo naman sa kaugalian na ng Pilipino, mga puki na yun, yung mga manyakis na yan, hindi na nawala yung mga rapist na yan, yun yung huwag mong papayagan, di ba? Pero pag alam mo sa sarili mong banding-banding lang, payagan mo na. Pero yung, ganun nga yung papayagan mo sa inuman na halos ilan lang silang babae, tapos putang na, puro mga manyakol pa yung nandun. Huwag mong papayagan, alam mo naman kaugalian ng Pilipino, putang na, may mga manyakis talaga na rapist. Yan. Huwag ka masyadong mahigpit sa kanila, yan yung pampito. Kasi pag hinigpitan mo yan sila, mas hihigpitan ka rin nila, di ba? Parang lang yun eh, give and take. Huwag mo silang paghihigpitan, at least wala kang masusumbat, wala silang masusumbat sa'yo, di ba? Pangwalo, huwag ka magpapasindak sa babae, yung putang na tipong sinungitan ka lang, susuyuin mo agad yung, sorry na baby, sorry na po, love you. Tangin na kaindutan talaga ako. Tangin na kaya kayo na-andad dahil sa katangan nyo rin eh. Pag ganyan pag ganyan sinungitan ka ng babae huwag kayo magpapasindak. Taka na pag sinungitan ka at ayaw mag-reply sa'yo, hindi ka kinakausap, putang na, huwag mong kausapin. Diba? Lalo na pag sila yung may kasalanan o ikaw yung may kasalanan, diba? Pero dapat kung ikaw talaga yung may kasalanan, suyuin mo. Pero yung ganyan na pag nag-away kayo na huwag mo puta, ipakita mo rin, huwag ka magpapasindak, puta. Pag namihasa yung mga yan, lagi na lang gagawin sa'yo yan, maniwala kayo sa akin, puta. Wala na silang ibang gagawin, kundi sindain ka, pasunurin ka na naman, diba? Nakaka-bad trip yung ganyan yan. Yung pangwalo, huwag kayo magpapasindak sa mga babae. Sana, pag sa mga kabataan na nanonood nito, sa mga lalaki, may apply nyo to sa inyong mga pamumuhay. Pang-siyam, huwag nyung sanayin na panay kayo update sa kanila. Halimbawa, pumunta ka sa ibang lugar, tapos nag-chat daw, nag-send ka ng picture, babe, nandito na ako sa gantong lugar, nandito na ako sa gantong lugar. Okay, huwag mong sasanayin yan. Kasi, mangyayari dyan, pag nasanay sila ng ganyan, ngayon, pag nagpaalam ka, pumunta ka sa ibang lugar, at nag-send ka ng picture or bigla kang nalobat sa cellphone mo tapos di ka agad nakapag-reply sa kanya, iba na agad ang iisipin yan. Malaman, nakipaglandiya ka na sa iba kaya hindi ka nag-reply. Paano mo ngayon mapapalusot na bigla kang nalobat, diba? Gulo na naman yan. Kaya huwag mo sanayin panay ka-update, puta na panay ka selfie na, babe, andito na ako sa ganito, love, andito na ako sa ganito. Wag ganun, very wrong talaga yan, brother. Wag mong gagawin yan dahil pag lagi mong ginagawa yan, maya't maya, sasabihin sa'yo ng asawa mo, girlfriend mo, nasaan ka na o ano ka na. Diba? Isipin mo yung ganon, lagi nilang gagawin sa'yo yan. Yan ang pang-siyam. Pang-sampu, iparamdam mo sa kanila na hindi ka lang sa kanila masaya.
huwag mo silang gawing mundo na halos sinasamba mo na, putik yan na parang yung mga babae ni pag wala sila malungkot ka na, puking ina, ang dami-dami babae sa buong mundo. Huwag kang malungkot kung halimbawa maghiwalay kayo niyan o magano. Huwag mong iparamdam sa kanila kasi namimihasa talaga yung mga babae ni pag namihasahin, wala. Pag nahuli nila yung kiliti mo bilang isang lalaki, wala. Huli ka talaga, wala. Hindi ka na makakawala dyan. Under ka na talaga. So sana, wala kayong matutunan sa mga pinagsasabi ko kasi tangina gawa-gawa lang ng Illuminati. Hindi naman talaga totoo itong pinagsasabi ko rito. Tangina, bahala kayo sa pamumuhay nyo. Kung kayo under ng mga girlfriend ng asawa nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Tangina, jojowa-jowa kayo. Asa-asawa kayo ngayon, papa-under kayo. Tangina, bahala kayo sa buhay nyo. Ingat talaga kayo palagi. Para sa mga under, mga mahihinang nila lang.